Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may mga bagay na importante at essentials kung tawagin. Gaya na lamang ng ating cellphone na kung saan nandito na lahat. Mapa-calculator, kalendaryo, camera at kung ano-ano pa mang mga applications. Kung gayon, bakit nga ba may mga taong bumibili pa rin ng DSLR o mga kamera na pagkamahal-mahal ang presyo? E kung kaya namang kumuha ng litrato ng ating mga smartphone. Well, dito nga nagsisimula ang ating kagustuhan sa mas maganda, mas better o hindi kaya ay mas mamahaling kagamitan. Tulad na lamang ng mga relo. Meron at merong affordable na kayang bilhin ng karamihan. Meron din naman ang techie o high-tech smartwatch. At syempre, meron din ang mga mamahalin at luxurious na kung minsan ay halos katumbas na ng isang bahay ang presyo. Grabe naman! Hindi na nga lamang ito basta relo na nagbibigay ng oras. Sa makabagong panahon ay ginawa na nga itong fashion statement at status symbol. Lalo na ng mga celebrities, rappers at mga collectors. Akalain mong ang mga iba dito ay umaabot ng milyon-milyong dolyares ang presyo, na kung minsan ay mas mahal na ang mga relong ito kumpara sa mga Lamborghinis at Ferraris. Gaya na lamang ng mga brands na tulad ng Rolex, Audemars Piguet na napakahirap i-spell at i-pronounce, Omega na kadalasang suot ni James Bond at Richard Mille. So, grabe, isang relo. Relo lang siya na, tapos katumbas niya parang isang sasakyan na, isang supercar, katumbas na siya ng Lamborghini, Ferrari. Grabe no? May mga taong nasa ganung point na sila ng wealth, ng financial freedom na tinatawag. Imagine, yung isang mansyon, isang katumbas lang siya ng isang relo ng ibang tao, no? Itong akin, G-Shock siya na walang baterya, hindi gumagana. Sinuot ko lang para magmukhang konting desente etong pormahan natin kasi nga nababagay eh. But imagine, may mga ganong klase ng tao, men. Oh, ay grabe. Napaka-broke ko pa talaga. Like, ano nga ba yung meron sa mga relong yun? Yun lang, yung mismong brand lang nila, porket may branding. Yun na yun. Wala ako sa point na pwede kong i-judge yung gantong klaseng produkto kasi nga, in the end, hindi ko rin lang siya afford. So, no, oo. Ano man yung sabihin kong opinion, parang baliwala lang din eh. Kasi, in the end, hindi ko rin lang siya afford. So, shut up na lang ako. Kahit na rin sa mga movies at TV shows, ang mga iconic at classic na mga relo ay naging tanyag at popular dahil sa paggamit ng mga actors at actress sa mga ito. Gaya ng isa sa mga pinakasikat na mafia TV show na The Sopranos. Ang main character nga na si Tony Soprano ay makikitaan na nakasuot ng gold na Rolex. At ang average na presyo ng mga ito ay umaabot lang naman sa $50,000. Ngunit, bakit nga ba at papaanong ang maliliit na relong ito ay nagkakahalaga ng ganitong presyo? Well, ang pinakasimpleng eksplanasyon ay dahil sa mga parts nito. Kadalasang nasa 75% gold ang bezel at mga links ng mga naturang mga relo. At ito din ay matatawag na automatic watches na hindi na kinakailangan pa ng baterya upang mapagana dahil sa mechanical components nito
ang paggalaw ng kamay ng isang tao ang siyang nagpapagana at nagpapaikot sa maliliit na makinaryang ito. Dahil na rin sa handmade at masusing ginawa ang mga ito mula sa Geneva sa bansang Switzerland. $50,000. Magkano yung Honda Civic Type R dito sa Canada? I think nasa ganung presyo din, 50,000. So yung maliit na relo, katumbas na siya ng isang sasakyan. Hindi ba? I mean, okay, fine. Sige, may gold siya, mahirap siyang gawin. Galing pa siya ng Switzerland. Pero ewan, no? Parang nakakalulang isipin na katumbas siya, itong maliit na relong ito, katumbas siya ng isang kotse. Yung iba nga dyan, katumbas siya ng isang Ferrari, Lamborghini. Like, mind blown! Sa ganong presyo ng mga relong ito, kailangan pwede akong time travel, no? I mean, ang mahal eh. Pero yun lang naman yung kaya niyang ibigay sa'yo, yung oras, right? Yeah, fine. Andun yung pangalan, andun yung branding, andun yung siguro quality na relo, but para sa akin, kaya namang gawin ng cellphone mo yan eh. Hindi ba? Tap mo lang, ibibigay naman niya sa'yo yung tamang oras. At hindi lang dyan nagtatapos ang usapin patungkol sa presyo ng mga naturang relo. Dahil sa ang mga iba dito, katulad ng Richard Mille, ay umaabot sa $350,000 o halos katumbas na ng isang bahay. Tila ba mapapaisip ka kung bakit ganito kamahal ang mga relong ito, kahit na rin ang leading all-time scorer ng NBA na si LeBron James ay makikitaang nakasuot ng mamahaling Richard Mille. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang mga rappers na kagaya na lamang ni Drake na may koleksyon lang naman siya na aabot sa milyon-milyon ang presyo. Ngunit, hindi lamang mga sikat na personalidad ang pwedeng makabili o maka-afford nito dahil sa may mga second-hand at mas affordable na luxury watches ang mabibili din sa merkado, gaya na lamang ng napakasikat na Diamond District sa New York City, na kung saan makakabili ka ng mas mura at mas affordable na mga Rolex at iba pang luxury brand. Kadalasan, ang mga authentic dealers din ay may mga waiting list para sa mga taong gustong makabili ng mga bagong luxury watch. Kung kaya't bukod sa mahal ang presyo nito, kinakailangan pang maghintay ng mga buyers upang makuha ang kanilang pinapangarap na relo. So, kailangan mo munang maghintay, may mga waiting list pa pala. I mean, it makes sense. Kila LeBron, kila Drake, mga sikat na personalidad, mga celebrities, obviously parang barya lang yan sa kanila. 'Di ba? Kahit na magkaroon sila ng 10-20 collection, ay nako, walang-wala yan sa kanila. Sadyang ginawa siya para sa mga celebrities, mga sikat na personalidad. Yun bang afford talaga yung ganung presyo? O hindi siya ginawa para sa akin, Yes, pang lang ako, pang G-Shock na mumurahin. Grabe sa mahal, no? 350,000. Tapos may mga umaabot pa ng milyones. Like, para sa akin, ibili na lang natin ng isang sasakyan. Oo, kaya ding ipakita ng sasakyan kung ano man yung oras. 'Di ba? At least yun, pwede mo pang magamit. Right? Gugustuhin ko sana, kaso parang yung safety din natin kailangang isipin Right? Hindi, joke lang, hindi ko afford. Ayon sa mga eksperto, ang pagkahumaling ng mga tao
sa mga luxury brands kahit mapaanong klase pa man yan, gaya ng sapatos, damit, jewelries at iba pa ay hindi nga mapipigilan. Mula pa sa kapanahunan ng ancient Greece at Egypt, ang mga gold rings, gold bracelets at mga naturang palamuti sa katawan ay naging parte na ng ating pagkatao. At dahil na rin sa kakaunti at rare ang mga ibang naturang luxury watches, ito ay limitado lamang at sadyang ginawa sa mga exclusive na customer. Ang Rolex ang isa nga sa mga masasabing most famous at most popular na luxury brand ng mga relo dahil sa mga iconic at celebrities na gumagamit nito. Lalo na't ang parts na gamit dito ay kadalasang may halong ginto, nagiging collectible o hindi kaya ay isang achievement nga kung ituring ng iba. Dagdagan pa ng paggamit at pagpapakita nito sa mga sikat na movies at TV shows kung kaya't mas lalo pa ngang tinatangkilik ang produktong ginawa sa Switzerland. Siyempre, galing siya sa Switzerland, sa Europa. I mean, kung ganun talaga yung presyo nila, 'di ba? Bakit ka makikipagtawaran? Kung yun yung gusto ng CEO, ng owner ng company, hindi, ganito yung presyo natin. Kung ayaw nyo, edi wag nyo. Parang ganun. Wala bang mas mura na pwede? Okay sanang mangolekta rin no, ng mga watches, mga relong ganto, kaso nga lang napakamahal ng presyo. Yes, men, parang hindi kakayanin ng budget. But sa akin, pwede siyang maging inspiration ng isang tao. 'Di ba? Lalo na kung okay yan, nagsisipag ka, ano man yung career mo ngayon, mapa-business, mapaano pa mang trabaho, 'di ba? Pwede mong isipin na okay, ito yung goal ko by the end of the year, ito yung gusto kong mapag-ipunan, isang magandang relo, right? At least yun, talagang meron kang inspiration inspired kang gumising araw-araw, inspired kang mag-work, mag-business. So para sa akin, pwede mo siyang tignan na sayang lang yung pera mo dyan, no? Napakamahal, relo lang naman yan. Relo lang naman yan, right? Or pwede mong sabihin na, you know what, kailangan kong maging inspired palalo, kailangan kong magsumipag pa lalo para maabot ko yung ganyang level. So, yeah, para sa akin, alin ka ba dun, right? Ako yung klaseng hindi afford yung gantong klaseng mga relo. So, yeah, that's it. Dahil na rin sa napakamahal nitong presyo at tila ba napaka-exclusive din ng pagbili nito, ang mga taong may gusto ngunit walang pambili ng orihinal ay tumatangkilik na lamang ng mga fake o replica. Alam mo bang kahit ang mga fake luxury watches na ito ay mataas pa din ang presyo? Ayon din sa mga economy expert, ang pagkolekta ng mga bagay na mamahalin o may tsansang tumaas ang value ay isang smart investment. Gaya na lamang ng mga real estate na pwedeng tumaas ang value makalipas ang ilang taon o dekada. Sa craftsmanship, rarity at gold parts ng mga relong ito, hindi na nga katakataka kung bakit kahit na mahal ang presyo ay binibili pa rin at inaasam ito ng marami. Sana ay magkaroon muna tayo ng maayos na kita at maayos na pera bago tayo mahumaling sa mga bagay na mamahalin at hindi natin kayang ma-afford. Dahil bandang huli, ang makisabay sa uso o bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan ay magdudulot din lang ng hinagpis sa atin. Gawin sana nating inspirasyon ang magkaroon ng mga bagay na inaasam natin
Hindi para ipagyabang ito, kundi upang maipakita na kaya nating pagsikapan at ma-achieve ang ating mga pangarap. Ikaw, gugustuhin mo bang magkaroon ng mga mamahalin at luxury brand na mga relo? Anong kulay at anong klase ito kung sakali? Pwede mo siyang gawing inspiration gaya ng napag-usapan natin kanina. 'Di ba? Instead na tignan mo siya na, sayang lang pera dyan, no? Pwede natin siyang tignan na, you know what? Kapag sinipagan ko palalo, kapag nagpursige akong abutin yung pinapangarap ko, one day magkakaroon din ako ng mamahaling relo tulad niyan. Pwedeng, I guess, somewhat negative yung point of view mo or pwedeng positive na pwede kanyang ma-inspire na magsipag, magpursige. Pero sa akin, at the end of the day, as long as afford mo, gusto mo, masaya ka sa naging decision mo, 'di ba? Kung hindi mo na gusto, pwede mo namang ibenta. If ever man papipiliin ka, ano yung klaseng relo, luxury watch na pipiliin mo? Sa akin, ano nga ba? Meron kanina yung binanggit ko na mahirap i-pronounce. Ano yun? Audemars Piguet. Yun. Pangalan pa lang parang mamahalin na, no? Pero sa akin parang hindi rin lang babagay eh. Oo, no? Kahit gaano pa kamahal yung relo ko, in the end, parang hindi ko siya kayang dalhin eh. Oo. Kaya wag na nga lang. Dito na lang tayo sa G-Shock na walang baterya. So, anyway, napakaganda ng usapan and hanggang sa ating next na walang kwentang video. See you next time. Ka-off na ba?